Hello, welcome back to my channel. Kamusta na po ang lahat? Ngayon po ay mag-update lang ako kasi medyo ilang araw na ba akong hindi nag-upload. Ilang weeks na rin ba? So, meron pa akong i-share sa inyo. Ito ay babasahin natin ang Bible. Since wala pa tayong ganap, no, ito na lang muna i-share ko sa inyo. So, magbabasa tayo. Meron pa akong i-share ha. Napakaganda po nitong verse na ito sa Romans. Ayan o, Romans 10:17. Ito yung 10:17. Malabo, no? Sabi dito, so then, faith cometh by hearing, and the hearing by the word of God. So, ayan po ang ating verse for today. So, nais ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung Romans 10:17. Ang tawag po natin dito ay devotion. So, kung tayo ay magdi-devotion, um, kukuha po tayo ng mensahe sa ating nabasa sa Bible, which is ito yung Romans 10:17. Basahin ko nga ulit, Romans 10:17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ano bang ibig sabihin nun? Di ba kapag halimbawa meron tayong kausap, tapos halimbawa meron tayong kausap no na tao or sino mang kaibigan natin. So kapag tayo ay nakikinig, 'di ba matutuwa tayo kaya tayo mismo ang nagkukuwento. Yung tayo mismo yung nagkukuwento sa kanya, gustong-gusto mong makinig, 'di ba? Minsan pa gusto mo pang may kakainin ka, pika-pika, tapos makikinig ka sa kanya, kukuwentuhan kayong dalawa. So parang yun din yun, yung salita ng Diyos na ito ay, kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, kailangan, makikinig ka. So ano bang, ating pong pagkakaunawa nito ay ibig sabihin nun magkaroon tayo ng faith. So ibig sabihin mauunawaan lang natin yung salita ng Diyos kung meron tayong pananampalataya. So Romans 10:17, huwag po nating kalilimutan na kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at isa puso natin at magbabasa rin tayo, ibig sabihin nun may pananampalataya tayo. So parang asawa mo, parang nananampalataya ka sa kanya na sa tuwing meron siyang ibibigay sa iyo or meron siyang utos sa iyo or whatsoever, no? Kung meron siyang ibibigay sa iyo, so nakaano na sa iyo 'yan. Naka ibig sabihin yung naka-focus na sa puso mo. So parang yung salita ng Diyos na kapag tayo ay nataniman ng salita ng Diyos, eh dapat din na tayong makikinig at magkaroon ng pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya ay kailangan din po natin ng ah, consistent or parang para mas madali, pagmamahal. So yun na lang. Faith, kailangan natin mananampalataya kasi anytime, hindi natin hawak ang buhay natin. So dapat meron tayong pananampalataya sa Panginoon at meron tayong pinanghahawakan dahil ang pangako ng Diyos, hindi na tayo pababayaan saan man tayo patungo. Kaya sana ay naibigay ko yung kunting mensahe pero nasa puso. Kaya magkaroon po tayo ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Huwag tayong makakalimot, manalangin, magpakumbaba sa lahat ng oras. Huwag po natin kakalimutan yun. So yun lamang po ang aking isi-share sa inyo. At ito ay nasa Bible. So then, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. So yun lang po, magbasa po tayo ng Bible anytime, every day po. At maraming salamat po. God bless us all. Bye!